Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa bawat umaga na sumisikat, isang bagong araw ng pagsisikap at pangarap ang hinaharap ng bawat Pilipino. Mula sa kabundukan hanggang sa kabayanan, sa karagatan hanggang sa kalunsuran, matatag, masipag at puno ng pag-asa ang ating mga kababayan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ay may kwento ng pagsubok. At sa bawat pagsubok ay may diwa ng pagkakaisa at katatagan. Ito ang kwento ng tunay na buhay ng Pilipino. Punong-puno ng hamon, ngunit kailanman ay hindi sumusuko. Samahan niyo kami sa isang makabuluhang paglalakbay habang ating tuklasin ang kanilang istorya, kwento, nagpapakita ng tibay ng loob, sipag at pagmamahal sa pamilya. Ito ang My Life Story, ang dokyu ng buhay mo. Mga kwento ng tunay na buhay mula sa puso ng ating bayan. Ang mga nanay ang ilaw ng ating tahanan. At sa dokumentaryong ito, hindi lang anak ang kanyang inaalagaan, pati na rin ang aso at pusa. Samahan niyo ako sa isang kwento na puno ng pagmamahal, takot at aral. Ako si Christina, nakatira dito sa Golden City, Santa Rosa. May mga alaga akong mga rescue ko. Ang aso ay yung buhay, kasi yung iba mga namaalam na nagkasakit and yung iba matanda na. Nasa 30 ngayon ang aso. And yung pusa, more or less, 50 sila. Hindi kasama yung kittens. Ilang taon na po kayo, nanay? Ako, 59. Ayon sa Philippine Upscale Pet Food and Supplies, tinatayang halos 94% ng mga Pilipino ay household pet owners. Minarkahan rin ng Pilipinas na may pinakamataas na pet ownership sa Southeast Asia noong 2023. Para sa atin, malaking bahagi ang ginagampanan ng mga hayop sa buhay. Sila ang nagsisilbing kasama, alaga, libangan, at katulong sa paghahanap buhay. Ayon sa naitala ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS noong nakarang taon, mayroong 12 milyon na ligaw na aso habang ang mga pusa ay dumadami ng 30 kada taon sa Pilipinas. Nay, kailan na po kayo nag-start mag-adopt? Actually, nung nag-resign ako sa trabaho, 2004. 2004. Sa isang pag-aaral, nabanggit na baka ang rason sa hilig ng mga Pilipino sa pagkukup ng mga ligaw na aso at pusa ay dahil sa paniniwalang may kaluluwa ito. Nanay, naniniwala po ba kayo na may kaluluwa ang mga hayop? Sabi ng iba, meron. Pero sabi kasi sa Bible is wala. So, yun. Whatever man, basta nandyan sila dito sa mundo, nakikita ko ganyan. So, yun na lang. Doon na lang ako. Kasi, wala namang makakasagot talaga nun eh, kung meron o wala. Para sa katulad ni Nanay Christina, ay dapat iligtas pa rin sila dahil mas mabuti na sila ay mabuhay at maalagaan maigi kaysa maiwan na lamang sa tabi-tabi. Gaano po karami yung nag-aabot sa inyo ng tulong? Ano din po kayang klaseng tulong na inaabot nila sa iyo? May mga ilang tumutulong sa akin na financial, na minsan pinapadali na sa ganyan. Pero paulit-ulit lang yon sila, na sila at sila din.
siguro mga 4 or 5 sila. Tapos yung iba, nagdo-donate ng in-kind, ganyan. Sa isang taon po, ilan po kaya ang nag-aabot sa inyo or mga na-adapt nyo po na aso at pusa? Ang na-adapt ko kasi, depende yun sa kakayahan ko. Kahit gusto ko silang i-adapt. Kunyari may nag-message sa page na hindi ko na, kunyari, nasagasaan siya or wala naman akong pondo. So, nagsasuggest na lang ako ng mga pwede nilang lapitan na mga mas kaya, mga mas shelter na mas malalaki na mayroong mga donors. Kasi ako, limited lang talaga yung ko. Hanggang alaga lang ang kaya ko. Halos mapuno na ang kanyang bahay para lang magkaroon ng sapat at tamang espasyo ang mga rescue na aso at pusa. Ang iba ay pagala-gala sa labas ng kanyang bahay. Samantalang iba naman ay magkakasama sa kanilang kulungan sa bakanteng lote sa tapat ng bahay nila. Saan niyo po sila madalas na nakikita, yung mga ina-adapt niyo? Karamihan sa pag lumalabas ako, may nakakita ako, mostly kittens. Pero yung iba, sa mga nagchat-chat sa akin na pinaparescue, ganyan. So, kung kaya ko naman, halimbawa wala namang sakit, at kaya ko pa namang kupkupin, pinapahatid ko dito. Hindi talaga ako nagre-rescue. Kasi yung time ko, sobrang importante, kulang na kulang ako kung aalis pa ako ng bahay. Kawawa yung mga dapat kong mga gagawin, pakainin sila at linisan, ganyan. Yung one time kasi, nakasakay ako ng jeep. And may nakita akong kuting sa gilid ng kalsada. So, iniisip ko baka siya masagasaan. Pero napaka-importante nung lalakarin ko kasi na may time din na hinahabol ko. So, dumiretso pa rin ako. Pero yung isip ko nandun na sa kuting. So, nung pagbalik ko, di ko na siya nakita. So, pag uwi ko dito, hindi talaga ako mapakali. Binalikan ko and nagtanong-tanong ako dun sa guard na nakita ko na malapit doon. Andun, ang sabi niya, may kumuha na daw. So, nakampante naman ako. Mula nang si Nanay Cristina ay magsimula sa pag-rescue noong 2005, aabot na sa halos 500 na pusa at aso ang kanyang naisalba. Isang patunay na may espesyal na puwang sa puso ni Nanay Cristina ang pagsagip at pangangalaga ng mga naliligaw at napapabayaang pusa at aso. Sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo at pagmamahal sa mga hayop, hindi lahat ay nakakaintindi sa ginagawa ni Nanay Cristina. Nay, napansin ko po parang puro kalmot po ang mga braso niya at kagat. Saan po kaya nanggaling? Ito, mga remembrance ko to sa mga naging alaga ko. Yan. Yan po ba nung bago niyo pa lang po sila nakuha at hindi pa po sila friendly, gano'n? Oo. Hindi, meron naman kasing aksidente talaga na hindi nila gustong makalmot din ako. Ganon. Tapos yung nagugulat, ganyan ba. Tapos yun, may isang rescue ako na sabi nung nangangagat daw talaga, kaya naawa naman ako kung ipapaampon ko siya. Mas lalo siyang magiging kung pakakawalan nung nag-adapt, tapos ganyan, nakapakagat na naman siya. So, yan, nandyan, pinagtyagaan ko, nakadalawang kagat na siya sa akin. Updated naman ako sa anti-rabies. Okay. Ngunit, hindi na rin nakaligtas si Nanay Cristina sa ilang reklamo mula sa mga kapitbahay. Kung sa una ay walang naging problema sa pagkupkup at pag-alaga dahil nakakatuwa tignan, sa patuloy na pagdami ng mga ito, muntik pa siya may reklamo sa mga otoridad. May mga naririnig ako na, kunyari mga taga-homeowners din, na uma-attend ng mga meeting. Kasi ako never talaga ako umattend ng meeting sa homeowners kasi yung husband ko laging uma-attend. So yun, may sabi,
na ganon daw ang dami ko na raw alaga, bakit daw dito pa ako nag-aalaga, ganyan-ganyan. Pero hindi ko muna pinapansin, pero may goal naman din ako. Gusto ko talagang makalipat din ng place na hindi sa mga ganitong bahayan. Kasi hindi talaga sila safe dito, nasasagasaan, sinasaktan, binabato, nakikita ko po yun. Ang ingay ng mga aso at pusa, pati na rin ang amoy nila, ay nagiging abala sa mga kapitbahay. Pati na rin ang sarili niyang pamilya. Ano po kayang kwento ng mga anak mo? Kasi nabanggit niyo po sa amin, ay umalis po sila. At ang kasama niyo po ay kapatid niyo po. Siguro, ano lang yon, parang reverse psychology lang ng mga anak ko sa akin para tumigil na ako. Sabi nila, Mama, pagawa na natin itong bahay. So, kuha muna tayo ng uupahan na malaki, doon tayo, kasya tayong lahat doon. So, yun, alsa balutan na sila. Okay lang sa akin, sige. Basta maiwan mo na ako dito, sabi kong ganun. O di, doon na sila tumira. Hindi naman ako sumunod kasi nandito na rin yung kapatid ko. Sinundo ko sa probinsya. Yung kapatid ko, parang hindi siya sanay doon sa mga anak ko. Nahihiya siya. Kaya, dito muna kami. Ano po kayang ginagawa niyo pag kulang po ang pinapakain niyo sa mga alaga niyo? Pag kulang at kunyari, naubos yung nag-donate ng in-kind or bumili ako galing sa GCash. Tapos wala na laman yung GCash, so di siyempre, aligagana naman ako niyan. So yun, nagagawa niyo naman po ng paraan? Oo, muna ako, kunyari, hiram ako sa anak ko, ganyan. Ganun lang. Tapos ilang beses niyo po sila sa isang araw na papakain? Usually isang beses lang pagka full tummy sila. Pero ngayon kasi kulang yung pagkain. So bibili naman ako mamaya kahit ilang kilo yung magkakasya lang sa kanila. Ganun. Ay po ay mga hapon po, ganun? Ang kain nila sunod 6:00 na. Hindi may iwasan sa pag-aalaga ng mga hayop ay nagkakasakit at tuluyang namamatay. Ito ang pinakamasakit na parte sa isang nag-aalaga ng hayop tulad na lamang ni Nanay Cristina. Ang kanyang mga yumaong alaga ay inililibing niya sa lupa katapat lang ng kanilang bahay. Isa pa sa kanyang inaalala ang lupa na kinalalagyan ng mga aso, hindi raw kasi sa kanya ito. At ang nagmamay-ari ng tinatayuan ng kanyang mga alaga ay mula pa sa kanyang mga kamag-anak. Isa sa mga rason nito ay kakulangan sa pinansyal, sa kadahilanan na may mga araw na walang makain ng kanyang mga alaga. Dito po nililibing ni Nanay Cristina ang mga yumaon ng mga aso at pusa na base sa kanya ay hindi niya pang gumayari at nakikilagay na lang siya kasi wala nang espasyo sa bahay nila. Ito pa ay nagdudulot ng takot sa kanya dahil ito ay binebenta na ng kanyang mga kamag-anak. Wala kasiguraduhan kung saan sila mapapadpad kung mabenta na siya ngayon. Ang bawat araw ay tila isang laban para kay Nanay Cristina. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin siya sumusuko. Sa bawat paghinga, sa bawat hakbang, ang puso ni Nanay Cristina ay puno pa rin ng pag-asa at determinasyon. Ano po sa tingin niyo ang pinakamahirap na pagsubok sa pagkukup niyo po sa mga pusa at aso? Siguro wala namang mahirap, basta gusto mong tumulong. Tulungan mo kung kaya mo hanggat makakaari. Hanggang sa abot lang ng makakaya. Kasi lalo kung kulang naman sa pinansyal, bakit mo ipipilit na dalhin sa doktor, di ba? Mababaon ka lang sa utang kagaya ng ibang mga shelters, di ba? Ganun ang ginagawa nila. So, siguro kaya nila nagagawa yun dahil may inaasahan silang mga donor. Ako kasi wala. So, sasabihin nilang, bakit di ko dinala? Wala na eh. Hanggang doon lang siya eh. Ang tanong niya sa kanyang sarili ay kung hanggang kailan kaya siya magtitiis sa mga paghihirap na ito. Hanggang kailan siya magpapatuloy sa pagkupkup ng mga hayop na wala nang ibang makakapitan kundi siya. Mula sa kakulangan sa pinansyal na suporta, reklamo ng mga kapitbahay,
hanggang sa hikbi ng kanyang mga anak na humihiling na itigil niya ang kanyang misyon. Nanatili siyang matatag sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanyang tahanan ay naging kanlungan para sa mga aso at pusa na nailigtas mula sa lansangan. Bagamat limitado ang espasyo at pagkain, pinipilit niyang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ang bawat donasyon ay hindi lamang tulong sa kanyang misyon, kundi pati na rin simbolo ng suporta mula sa mga tao. Sa kabila ng lahat ng balakid, nananatiling matatag si Nanay Cristina. Ang kanyang kwento ay nagpapakita kung paano maaaring magbukas ng pag-asa ang pagmamahal at dedikasyon para sa mga hayop na tila kinalimutan na ng mundo. Ito ay isang munting paalala na ang bawat buhay ay may halaga. Maging ang kwento sana ni Nanay Cristina ay maging inspirasyon sa pagpapakita ng tunay na kahulugan ng malasakit at pag-asa na sana'y ating may sa buhay. At magbukas sa ating isipan na ang paglingap ay hindi lamang para sa mga tao, kundi sa lahat ng may buhay. Na mula sa puso, para sa pusa, sa aso. Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, isang paalala na ang bawat buhay ay isang kwento ng tapang, pangarap at pagmamahal. At sa bawat hirap, may tagumpay. At sa bawat pagtatapos, may bagong simula. Sa ngalan ni Direktor Christopher Sanji, ako si Raydan Rivera at ito ang My Life Story, ang docu ng buhay mo. Nanay, pakilala niyo nga po ako sa mga alaga niyo. Sino po kaya sila? Ito pong orange na to. Ito po ay Sinangot. Sinangot. Sinangot si Silver. Napulot ko siya dun sa gumagawa ng Silver. Kaya po Silver ang pangalan. Oo. Okay. Sino pa po kaya? Yung mga aso dyan, si Panda, si Dara, Pogi, si Tisoy, si Alfie, sino pa ba? Si Marimar. Marimar, bagong ano lang yan, rescue. Sa loob ng garahe, yung set A, si Bumbum, si Kulit, si Puti, sino nung isa? Pag di ko nakikita, hindi ko naalala. Meron pong Cedric. Ay, wala. si ano? Na mula sa puso, para sa pusa, sa aso.